Pauwi na sila galing sa kanilang kamag-anak sa malayong lugar. Sa mga oras na iyon ay nagmamadali na si Risa, ang ina na umuwi dahil ayaw niyang maabutan ng dilim sa daan. Siya ang nagdadrive ng sasakyan, kasama ang 16 na taong gulang na anak na babae na si Isabel. Nung hapon na iyon, naghanda na para umalis kaya nagpaalam na sila sa lolo at lola ni Isabel at agad nagsimulang bumiyahe. Habang nagdadrive, hindi mapakali si Risa dahil sa ayaw niyang maabutan ng dilim. Bilinsan niya ang kanyang pagpapatakbo ng sasakyan. Samantalang katabi niya si Isabel na may earphone sa tenga at nagsasound. "Ma'am, can you please slow down? Para nang may humahabol sa atin. Nakakauwi din naman tayo," ani Isabel. "Mas delikado sa gabi, mahirap makita ang daanan, kaya dapat na kailangan na makauwi na tayo agad," ani Risa. Habang nakapokus mabuti sa pagdadrive, hindi ko inaasahan na maaabutan tayo ng gabi. "Bakit naman? Di ba may shortcut naman? Saka kahit kung madilim na ang daan, mabilis din tayong makakauwi," ani Isabel. Hindi na sumagot si Risa, nanatiling nakatingin lang siya sa daan. Ang biyahe ay umabot ng 3 minuto bago makauwi sa kanilang bahay. Ngunit ang nasabing shortcut ay may malubak na daanan at napapaligiran ng mga puno sa bawat gilid ng daan. Walang streetlight paggabi kaya napakadilim ng daan. Sa kasamang palad ay naabutan din sila ng trip silim sa daan. Habang seryoso ang nababahala ang kanyang ina, si Isabel ay natigilan ng mapansin niya sa side mirror. Niya sa bandang likuran ng kotse na tila may tao, isang batang babae na nakaupo sa gitna ng daanan at nakatalikod ito sa kanila at agad na sinabi ito sa kanyang ina. "Ma'am, wait. What? Parang may tao dun sa likod na. May batang babae. Nakita mo ba?" "Oh, batang babae?" ani Risa para marinig. May batang babae at mukhang kailangan niya ng tulong. Sa isip ni Risa ay ayaw na sana iniko ang kotse para bumalik dahil mas nag-aalala siya na habang magtatagal sila ng padilim na ang paligid. Ngunit nangungulit ang kanyang anak dahil sa naaawa sa batang babae na nag-iisa sa gitna ng daanan. "Sigurado ka mang may nakita ka, anak?" ani Risa na nagdadahilan para magpatuloy sa pag-alis. "Ma, talagang nakita ko may batang babae dun sa likod natin." Klaro ni Isabel at mukhang maliligaw o kaya ay kailangan natin siyang tulungan. Naiinis naman pero napilitan din si Risa na bumalik sa lugar kung saan nakita ni Isabel ang sinasabi niyang batang babae. At nang balikan nila ang nasabing lugar kung saan nakita ay wala doon ang babae. Kaya naman habang dahan-dahang umaandar ang kotse at sila'y tumingin sa bawat paligid kahit na talagang madilim. Hanggang sa di kalayuan mula sa dating pwesto kung saan nakita sa kanang tabi ng daan, nakita nila ang batang nakaupo na nakayuko at kumikilos ito na paduyan habang nakahawak sa kanyang mga binti. Nakita nila ang batang babae, ngunit hindi sila tumigil o bumaba sa kotse. "Daanan muna natin siya ng dahan-dahan at kausapin kung kailangan niya ng tulong," ani Risa. Sumang-ayon ang kanyang anak at nilapitan nilang misteryosong batang babae. Pero nang nakalapit na sila ng sapat, napansin nila mula sa kanyang physical tila batang mula teenager ang kanyang ayos. At nang madaanan nila, wala pa rin itong kabog para pansinin sila nito. At patuloy pa rin sa kakaibang kinikilos nito. Nang nakadistansya nila sa babae, ay nakaramdam ng bagyang panlalamig at niligang mag-ina. Dahil sa batang babae, 10 metro na ang layo nila mula sa batang babae. Pero nang tingnan nila sa kalayuan, ay wala na sa pwesto ang babae. Sa dilim ng paligid, hirap na si Risang makitang mabuti ang daanan kahit na may headlights. Nagtaka ang mag-ina, kaya bahagyang tinutok na pakaliwat pa kana ng headlight ng kotse para hanapin ang babae. Ngunit bigo silang makita ito. Kaya naman sumuko na sila sa paghahanap nito at nagpatuloy nilang si Risa sa pamamaneho na bahagyang mabilis ulit ng takbo. Makalipas ang 10 minuto, nasa 50 metro na ang layo nila mula sa pwesto ng misteryosong babae. Nakarating sila sa isang intersection na may mga road signs sa gitna at bago pa man nila umiko sa kanan, nagulat si Risa at ang kanyang anak. Natigilan ng mapansin nila sa bandang kaliwang daan ay nandoon ang misteryosong babae. Nakaupo pa rin ito at nakatalikod mula
mula sa kanila. Hindi sila makapaniwala sa kanilang nakita habang napuno ng katanungan at pagkabigla sa kanilang isipan. Una sa lahat, paano sa ganong layo nila ay agad na nakarating ng babae? Napaka-imposible. Nagkatinginan sila sa isa't isa at sinubukan kumain. Sa tingin mo, nakaibang babae ang tama ba? Ani Risa. Natahimik ng sabit si Isabel at sinabi, hindi, siya pa rin yung babae kanina. Napaisip at natahimik sila ng ilang segundo. Tapos biglang nagpanik si Isabel. Matara na, umalis na tayo. Ani ito, masama ang kutob ko dito. Kaya huwag kang titigil mag-drive. Lang po kayo. Hindi mapakali si Risa at biglang bagong mood ni Isabel, pero sa halip na makinig sa sinabi nito, ay naisip ni Risa na nakakapagtaka lang at isa pa, kawawa naman yung batang babae. Baka nga kailangan ito ng tulong, kaya nagpakita ulit ito sa kanila. Kaya naman lumiko at nagmaneho palapit si Risa sa babae para malaman ang problema nito. Samantalang hindi naman ito nagustuhan ni Isabel ang desisyon ng kanyang ina, kaya nagpumilit itong pigilin siya habang nagpapanik. At sa mga oras na yun, si Isabel ay nabuo ang takot sa kanya at halos nangyayari na huwag nang ituloy, habang si Risa naman ay dahang-dahang muli sa daanan ng batang babae na kanya. Nang nakalapit na siya, tinigil niya ang kanyang sasakyan sa tabi ng babae, ngunit hindi nito pinansin sila at patuloy sa pagdudulong sa sarili habang nakaupo. Anak, ano ba? Pwede mo bang buksan ang bintana? Kakausapin ko lang. Ani Risa, ako na ang kakausap kong ayaw. Hindi sumunod si Isabel. Nakaiulang siya ng kapit at tinatakpan ng kanyang mga tenga habang naiiyak na sa sobrang takot dahil ayaw niyang makita ang babae. Please ma'am, let's just go home. Hindi maintindihan ni Risa ang ibig sabihin ni Isabel, kaya naman siya na ang umabot para buksan ang bintana ng kotse para makita ang babae mabuti. At sa mga oras na yun, wala ang naalala ni Isabel na napatingin siya paitaas dahil sa kanyang ina. Sa lakas na sigaw nito, napansin niya ang pagkakilabot sa mukha nito. Matapos na agad tinakpan ni Rachel ang gas at halos palipal niya ang kotse sa bilis ng pag-alis niya. Anong nangyari, ma? Ma, anong nakita mo? Ma, ani Isabel na halos mapatalong sa kinauupuan dahil sa bilis ng pag-andar ng sasakyan. Samantalang hindi nakapagsalita, si Risa nagmaneho lang siya habang isang kamay ay nakatakip sa kanyang bibig habang kumakabulol sa ito. Habang Isabel ay panik pa at paulit-ulit siyang tinatanong kung anong nangyari. Pero nang ilang segundo sinabi ng kanyang na kung anong nakita. Wala siyang mukha, kulay itim, blanco, walang mukha. Nang malaman ito ni Isabel, umiyak din siya. Makalipas ang ilang minuto, nakarating din sila sa bahay at nagyakaman matapos at tumawag si Risa ng pulis, ngunit hindi niya masabing mapaliwanag ng maayos ang kanyang nasaksihan dahil may iisipan siya kayo. Kaya naman sinabi niya lang na may babaeng minor de edad at ang kanyang kasuotan nito na naliligaw sa kagubatan at sinabi niya din ang eksaktong lokasyon sa huling nakita. Ang pulis at ibang lokal na barangay ay sinuwid ng kagubatan at daanan, nakipagtulungan upang